Amen. Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y muling tumayo at tayo po'y manalangin. Hallelujah. Purihin ang ngalan mo, Panginoon. Sinasamba ka namin, Panginoon. O Diyos, sambahin ka, Panginoon. Ama, wala kang katulad, Panginoon. Sa lahat ng bagay, Panginoon. Kaya't marapat kang purihin, sambahin, dakilain, itaas ng iyong mga anak, Panginoon. Diyos, alam namin, Panginoon, na nalugod ka sa aming pagsamba, Panginoon. Tanggap mo ang aming mga papuri, Panginoon. Ngayon, O Diyos, dalangin namin, Panginoon, ang banal mong Espiritu, Panginoon, ang siyang patuloy na sumama sa amin, Panginoon. Habang kami, Panginoon, na nakikinig ng mensahe mo, Panginoon. Sinasaway namin, Panginoon, ang lahat ng uri ng gawa ni Satanas upang mahadlangan ang aming pakikinig ng salita mo. Buksan mo ang aming mga kaisipan, Panginoon. Ikaw ang siyang magturo. Gamitin mo ang iyong lingkod, Panginoon, bilang daluyan ng salita mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Banal na Espiritu, muli, Panginoon, samahan mo kami, pangunahan mo kami. Nagpapasako po kami sa iyo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon. Amen. 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 Pwede na po tayong makaupo, mga kapatid. Hallelujah. Purihin po ang Diyos. Kung natatandaan niyo po, nung nakaraan pong ako rin po yung nagsalita noon, nakaraang buwan, ay nabanggit ko po yung sa inyo yung isang panalangin na kung saan ito yung pinakamahirap daw na panalangin. Ito po yung talakayin natin ngayon. Pinakamahirap na panalangin. Meron ba pinakamahirap na panalangin? No? Ito po yung may pamagat na hindi ang sa akin, kundi ang sa iyo. Yan po ay matatagpuan natin sa Mateo chapter 26, verse 39. Ang sabi po dyan ay ganito, pagkalayo ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin. Ama ko, kung maari ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Gayunman, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Mga kapatid, naranasan na po ba natin yung sandali na alam mo yung tamang gawin? Alam mo yung dapat na gagawin natin, pero sa damdamin natin ay sumisigaw ng, pwede bang ibang paraan na lang, Panginoon? Pwede bang wag na nating ituloy, Panginoon? Pero alam mo sa sarili mo na ito'y kalooban ng Diyos, pero yung damdamin mo, may damdamin na nagsasalita na, sana wag na lang. Sana wag na lang ito. Meron pa bang iba, Panginoon? Yung feeling mo, kapatid, na naiipit ka sa gusto mo at sa kagustuhan ng Panginoon. Ang hirap nun. Alam mo niyo po ba, mga kapatid, yan na yan ang naranasan ng Panginoong Hesus sa Hardin ng Getsemani. Ipit na ipit ang Panginoon sa kanyang kalooban at sa kalooban ng Ama. Kung mababalikan po natin yung verse 38, ang sabi po dyan, kaya't sinabi niya sa kanila, ako'y halos mamatay sa tindi ng kalungkutan. Maghintay kayo rito at samahan ninyo ako. Ang sabi, samahan ninyo ako magpuyat, ang sabi ng Panginoon. Ano sabi doon? Ako'y halos mamatay sa tindi ng aking kalungkutan. Bang klase. Ito po yung ipit ang ating Panginoon dun sa kanyang nararamdaman, pero alam niya kung ano ang kalooban ng Diyos. Alam niya ang kalooban ng Ama. Pero ipit na ipit siya dun sa kanyang nararamdaman. Pwede ba, Ama, wag na lang muna. Pwede ba ipagpaliban muna natin ito? Pwede ba ilang buwan pa? Sabi ko nga, kapatid, yan yung naranasan ng Panginoon sa Hardin ng Getsemani. Gabi bago siya ipako sa krus. Puno ng hirap ang damdamin ng Panginoong Hesus. Sobrang stress.
sa paparating na kamatayan. Sobrang stress dahil alam niya malalayo na siya sa kanyang mga mahal na alagad. Pinakamahirap yung paghihiwalay, di po ba? At ito ang naramdaman ng ating Panginoon. Alam niya, kailangan na niyang magbata. Alam niya, kailangan na niyang iwan ang kanyang mga alagad. Alam niya, kailangan niya mamatay sa krus. Sobrang stress sa paparating na kamatayan. Mga kapatid, ito po'y pagpapakita sa bawat isa sa atin na ang Panginoon ay taong-tao. Taong-tao siya nang siya ay humarap sa kamatayan. Hindi po siya nagdrama o nagpanggap tulad ng sinasabi ng ilan na ang Panginoon daw ay nagdrama lang. Dahil siya ay Diyos. Kapatid, nung ang Panginoon bumaba dito sa lupa, inubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Kung kaya't ang nararamdaman ng Panginoon noong oras na yon, taong-tao, kung ano ang nararamdaman natin, yon ang nararamdaman ng ating Panginoon. Ano ang nararamdaman natin kapag tayo may karamdaman? Kapag sinabi sa atin ng doktor, wala na, papunta ka na sa kamatayan, ano mararamdaman mo? Matutuwa ka ba? Sasabihin mo, praise the Lord, hallelujah, o malulungkot tayo at iiyak? Yan na yan ang naramdaman ng ating Panginoon. Nalungkot siya. Bakit? Taon-tao ang Panginoon. Dito ay pinakita talagang ang Panginoon, hinarap niya yung hirap ng damdamin. Hirap ng paghihiwalay. Hirap ng kamatayan na kanyang harapin. Pero dito, mga kapatid, dito ipinahayag ng Panginoong Hesus ang pinaka-honest na panalangin sa buong Bible. Ama, sabi ng Panginoon, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Pinaka-honest na panalangin. Totoong-totoo. Ngayon, i-dissect natin yung panalangin ng Panginoon. Meron nyo po yan tatlong bahagi, yung panalangin ng Panginoong Hesus. Una, pag-pray nyo, maikli lang. Una, yung panalangin na sinabi niya, Ama ko, kung maari ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Sabi ko nga kanina, pinaka-honest na panalangin. Ama, hanggat maaari, ilayo mo sa akin ang saro ng paghirap. Ito yung katotohanan, mga kapatid. Katotohanan, hindi nagpanggap si Jesus. Sabi ko nga, sinabi niya yung totoo. Totoo sa puso niya. Kung ano yung nararamdaman ng Panginoon nung oras na yon. Sobrang lungkot. Pero sinabi niya sa ating Ama, totoong-totoo ang puso ng ating Panginoon. Parang ganito yon. Ama, ang sakit-sakit naman. Ang sakit naman na itong nararamdaman ko. Pwede bang ibang paraan na lang? Yan ang naramdaman ng Panginoon, mga kapatid. Bago siya patayin, totoong-totoo, hindi nagpapanggap sa kanyang nararamdaman. Sarap isipin na ang Panginoon, totoong-totoo. Minsan tayo kapag nananalangin, nagpapanggap pa tayo eh. Parang ayaw nating masabi ng katabi natin, ano ba prayer request mo? Brother, sister, pastor, nangihina ako, spiritual. Di ba, minsan ayaw nating masabi yung ganon. Ay, si pastor pa lang nangihina, spiritual. Ayaw ng mga pastor na malaman mo na nangihina ang mga pastor. Pastor, ano prayer request mo? Wala. Okay lang ako. Pero ang totoo, nangihina espiritual. Bakit? Nahihiya? Nahihiya ba kami masabi ng mga tao? Si pastor pala nangihina. Yun yung totoo eh. Ang Panginoon niya, napaka-honest niya. Sinabi ng Panginoon kung ano yung kanyang nararamdaman. Correct? 3 times. 3 beses siyang nagpabalik-balik sa harapan ng Ama. Mananalangin, parehong panalangin. Ama, hanggat maaari, alisin mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Tapos babalik siya sa kanyang mga alagad, makakita niya natutulog. 3 times.
tatlong beses na nalangin ng Panginoon ng parehong panalangin. Na binasa ko kanina, bakit yun ang kanyang panalangin? Kasi lungkot na lungkot ang Panginoon. Pero yan ang pinaka-honest na panalangin. Sinabi ng Panginoon sa Ama yung tunay niyang nararamdaman. Ama, alisin mo sa akin hanggat maaari ang saro ng paghirap. Ano yun? Saro ng paghirap. Lungkot na lungkot ka eh. Yung kanyang ang pawis parang dugo eh. Sa sobrang hirap, sa sobrang lungkot na kanyang dinaranas ng oras na yon. Pero yun ang pinaka-honest na panalangin. Sinabi ng Panginoon kung ano yung laman ng kanyang damdamin. Amen po ba? Sinabi ng Panginoon yung kanyang nararamdaman. Ngayon, ano yung aral nito sa atin? Anong aral nito sa atin? Kapatid, pwede nating sabihin sa Ama, sa langit kung ano yung totoo. Ano daw? Pwede mo sabihin sa Diyos kung ano yung totoo. Lahat sa ating buhay, sabihin natin sa Diyos. Hindi natin kailangan magpanggap. Sabihin mo sa Kanya, tularan natin ang ating Panginoon na yung panalangin niya, napaka-honest, napaka-totoo. Kung ano yung laman ng puso niya, yun yung sinasabi niya sa Ama. Hindi siya nagpapanggap. Kung nararamdaman niya yung lungkot, kung nararamdaman niya, sinasabi niya, Panginoon, Ama, hanggat maaari, wag muna. Tayo man din. Tularan natin ang ating Panginoon. Yun ang aral sa atin. Na magkaroon tayo ng totoong panalangin sa Diyos. Total naman, alam naman ng Diyos kung ano yung laman ng puso natin. Ba't hindi pa natin sabihin sa Kanya kung ano yung talagang laman ng ating mga damdamin? Minsan pinagaganda pa natin yung ating mga panalangin. Gusto ng Panginoon, hindi magandang panalangin. Gusto ng Panginoon, magandang puso na nananalangin sa Panginoon. Yung totoong panalangin. Kung ano yung laman ng puso mo, sabihin mo sa Panginoon, mga kapatid. Yan ang Diyos. Yan ang Panginoon. Sinabi niya kung ano yung nararamdaman niya. Pwedeng sabihin ng mga nakabasa, ang hina-hina rin naman pala ng Panginoon. Hindi. Pinakita lang ng Panginoon. Honest siya. Totoo siya. Amen? Totoong totoo. Walang kayabang-yabang ang Panginoon. Sinabi niya kung ano yung totoo sa harapan ng kanyang Ama. Tay, ito'y nararamdaman ko. Ano aral nun? Sabihin natin sa Diyos. Kung ano yung laman ng puso natin. Lahat, kapatid, sabihin mo sa Panginoon, huwag kang magpanggap. Yung pagod. No? Yung pagod na ako, Panginoon. Sabihin mo sa Panginoon, sino dito pagod na? Kapatid, sino ang pagod na? Lahat kayo malakas. Ako pagod. Pagod. Ang tao napapagod. Sabihin mo sa Diyos, pagod na ako, Panginoon. Pagod na po ako. Sabihin mo sa Diyos kung gusto mo nang umuwi. Sabihin mo sa Diyos, ayoko pa, Lord. Honest. Amen. Panginoon, birthday po niya. Dalangin ko po, Panginoon, bigyan mo pa siya ng mahabang buhay. Amen. Pastor, bakit naman na ganyan ang panalangin mo? Bakit naman bibigyan pa ako ng Panginoon ng mahabang buhay? Gusto ko na umuwi. Totoo yan. Nakarinig po ako niyan. Gusto ko na umuwi sa Panginoon. Gusto ko na siya makita. Pero nung nandun na siya sa bingit ng kamatayan, ayaw niya mamatay. Kita nyo? Huwag muna. Honest. Totoo. Kung ayaw mo mamatay, sabihin mo sa Panginoon, ayoko pa mamatay. Sabihin natin sa Diyos, Lord, pagod na ako eh. Kami mga pastor, napapagod isip namin. Dala-dala namin yung mga problema. Hindi naman namin problema, poproblemahin namin. At naniniwala ako, ganun din kayo.
Kapag nasabihan kayo ng problema at suliranin ng iba, dalan nyo. Hindi nga tayo makatulog eh. Amen? So manalangin tayo. Panginoon, pagod na po ako. Sino dito pagod na sa asawa? Wala. Sabihin nyo kay Lord, Panginoon, pagod na ako. Sino dito pagod na magtrabaho? O di pag-pray natin, alisin ang trabaho. Pwede ba yan? Naaring nagdain ng panalangin ng, Lord, bakit ako pa? Lord, ba't ang dami-dami naman, bakit ako pa? Okay lang yan. Talaga? Oo, honest nga eh. Gusto ni Lord, honest. Gusto ni Lord yung totoo. E di sabihin mo, basta wag mo sumpain. Wag mo siyang sumpain. Amen. Gusto ng Diyos, honest. Lord, ba't ako? Ba't ang dami? Pero ba't ako? Ba't ako nagkasakit, Lord? Honest. Yung totoo. Sabihin mo kay Lord, Lord, sakit. Lord, ang sakit. Tanggalin mo naman, Lord. Oh. Honest. Lahat ng yung mo, lahat ng pagod mo, lahat ng stress mo, lahat ng sakit ng damdamin mo, sabihin mo sa Diyos. Dahil yun ang ginawa ng Panginoon. Sinabi niya sa Ama kung ano yung tunay niyang nararamdaman. Kapatid, hindi nagagalit ang Panginoong Hesus sa ganyang panalangin. Nagpapakatotoo ka lang sa harapan ng Diyos. Correct? At siya magagalit kung nagpapakatotoo ka. Mas magagalit ang Panginoon kung nagpapanggap ka. Lalo na kung corporate yung prayer, nananalangin ka para marinig ng marami, na tila ang lakas-lakas mo. Hindi ako nangihina, Panginoon. Salamat po, hindi ako nangihina spiritual. Pero totoo, bagsak ka spiritual. Di ka na nagbabasa ng Bible, di ka na nagpe-pray. Pero pag corporate prayer, ang lakas-lakas, Lord, salamat po, ang lakas-lakas ko po, spiritual, hindi po ako bumabagsak. Pero ang totoo, bagsak ka. Pwede ba naman sabihin sa Panginoon, Lord, bagsak po ako, Panginoon. Honest. Totoo. Yan ang Panginoon. Totoo. At sabi ko nga, hindi siya nagagalit sa ganyang panalangin. Nagpakatotoo ka lang sa harapan ng Diyos. Tulad ni Jesus, naging totoo sa panalangin sa Ama. Gusto ba nating maging tulad ni Jesus, ng ating Panginoon? O sa ating mga panalangin, maging honest tayo, maging totoo tayo kapag tayo nakaharap sa Kanya. Kapag tayo nananalangin, sabihin mo sa Kanya, yung totoo, huwag yung pagpapanggap. Amen? Sabi ng awit, chapter 62, verse 8, sa lahat ng oras, magtiwala sa Diyos. Sa Kanya ilagak ang iyong pasanin ngayon. Ngayong dinaranas, Siya ang ating kublihan at ang sa ating ay lulunas. Yan po ang sabi ng awit 62. Mga kapatid, ibuhos natin sa Diyos ang laman ng ating puso. Pwede po ba nating ibuhos sa Diyos ang laman ng ating puso? Pwede po ba mamaya pag-awit natin muli, ibuhos natin sa Diyos yung laman ng ating puso? Sino dito? Punong-puno yung puso na niyang gusto niyang sabihin sa Diyos. Amen? Sabihin niyo lahat. Lahat ng paghanga niyo sa Diyos, sabihin niyo. Lahat ng suliranin niyo, sabihin niyo sa Diyos. Nasabi ko nga, at alam naman niyo, alam naman ng Diyos yan eh. Amen? Ibuhos natin sa Diyos ang laman ng ating puso. Si Jesus man din, sinabi niya ang totoo na nasa puso niya, hindi siya nagpapanggap. Amen? So yun yung una. Sabi ko nga kanina, i-dissect natin eh. So ako,
Hanggat maaari, ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap. Pangalawa, 3 lang ito. Maaga po tayo uwi. Yung salitang gayon man. Ama, hanggat maaari, ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Pero yung gayon man, alam niyo po ba, napakalaki niyan. Ang laki ng nagawa niyang gayon man. Ang laki ng salitang gayon man. Ito ay wika ng pagtalima o pagsunod. Meron siyang damdamin eh. Lungkot na lungkot ako. Ama, lungkot na lungkot ako. Ama, hanggat maaari alisin mo sa akin ang kalungkutan ito, ang paghihirap na ito, Panginoon. Ama, wag muna. Ama, napapagod ako. Ama, yung mga kasama ko, sabi ko, samahan ako magpuyat, natutulog, Ama. Ano ba pinakamasarap sa isang taong haharap sa kamatayan at haharap sa paghihirap? Alam niya na may kasama siya. Kasamang nananalangin. Pero ang mga alagad, nung panahon na yun, pagod na pagod. Nagpakatotoo lang rin ang mga alagad. Pagod sila at natutulog. Kaya lang anong damdamin ng Panginoon? Yung mga kasama ko, Ama, natutulog. Dapat may kasama ako, Ama. Pero natutulog sila. Ama, hanggat maaari, ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap. Gayon man! Ang sabi ko nga, ito ay wika ng pagtalima, pagsunod. Isang salita lang, mga kapatid. Pero dito nagbago ang lahat. Doon sa isang salita na yon, yung salitang gayon man, yun yung pero, kahit masakit. Awan nyo? Panginoon, Ama, gayon man, pero kahit masakit. Mga kapatid, dito inalis ni Jesus yung sarili niyang gusto para sa kalooban ng Ama. Kasi ano ba kalooban ng Panginoon noong oras na yan? Alisin muna, delay, kung pwede lang i-delay. Wag muna Lord, wag muna Ama. Pero dito, mga kapatid, pinakikita nung gayon man, inaalis ni Jesus yung sarili niyang kagustuhan at ang inilalagay niya kung ano ang kalooban ng kanyang Ama sa langit. Pagtalima, hindi yung gusto ko, kundi yung gusto mo. Ama, meron akong nararamdaman, ito yun, nagpapakatotoo ko sa iyo. Gayon man, kahit masakit, kahit nahihirapan ang kalooban ko, wag ang kalooban ko. Yun sa'yo. Gayon man. Ang salitang gayon man ni Jesus ay pagtalikod sa sariling kalooban. Ama, hanggat maaari, ilayo mo sa akin ang saro ng hirap. Gayon man, susunod ako. Dito nagtuturo ang Panginoon ng pagsunod. Di ba ito pinakamahirap? Mga kapatid, ito yung pinakamahirap. Yung sumunod. Kasi gusto natin, yung sarili natin ang masunod. Madaling tumakas. Madaling takasan ng Diyos yun, ng Panginoon yun, ng panahon na yun. Pwede niyang igiit yung nararamdaman niya. Pero hindi niya ginawa. Ito na yung panahon, Ama. Alam niya yun, ito yung panahon. Tamang panahon. Kasi ang Diyos, gumagawa siya ayon sa panahon. Kung ano yung kalooban ng Diyos. Kapag siya'y nag-iimala, iniintay niya kung ano ang kalooban ng Ama. Maging sa kanyang kamatayan, inintay niya kung ano yung kalooban ng kanyang Ama. Ama, gayon man, dahil ito ang kalooban mo, susunod ako. Kapatid, yan ay pagtuturo sa atin na ng pagsunod sa Diyos. Perfect submission. Perpektong pagsunod. Si Jesus, yung kanyang pagsunod, perpekto. Amen? Di ba kayo namamangha sa Panginoon? Ang gayon man ni Jesus ay pagpili sa kalooban ng Ama kesa sa kanyang damdamin. Nararamdaman ni Jesus ang takot, yung panginginig, yung bigat ng damdamin.
Imagine ninyo, kapatid, di ba pwede niyong imagine ninyo? Imagine ninyo ngayon kung ano yung nararamdaman ng Panginoon. Sige po, parang ito yung kanyang kalagayan nung panahon na yon. Takot, nanginginig, bigat ng damdamin. Pero sinabi niya, gayunman. Nanginginig, natatakot dahil taong-tao. Pero sinabi ng Panginoon, gayunman. Ibig sabihin, kahit nararamdaman ko ito, kahit natatakot ako, pipiliin kong magtiwala sa kalooban mo, Ama. Sinantabi, kapatid. No? Isinantabi niya ang kanyang nararamdaman. Bakit ang laki ng nagawa ng gayunman ni Jesus sa sangkatauhan? Nasabi ko nga kanina, yung salitang gayunman, ang laki ng nagawa. Ano yung una? Ama, hanggat maaari, alisin mo sa akin ang saro, pagpapakatotoo, honest. Pero yung gayunman, ang laki ng nagawa, mga kapatid. Sabi ko nga, ano ang nagawa ng gayunman ni Jesus sa sangkatauhan? Diyan na bago ang kasaysayan, kapatid. Doon sa salitang gayunman, doon na bago ang kasaysayan. Kung ang panalangin lang ng Panginoon ay hanggang Ama, alisin mo sa akin ang sarong ito ng paghihirap, mga kapatid, wala tayong kaligtasan ngayon. Nakukuha nyo? Kung yung panalangin ng Panginoon, hanggang doon lang, tapos na. Ama, hanggat maaari, alisin mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. At tinugon siya ng Ama. Dahil ang tatay, kapag nahihirapan ng anak, ang una niyang alisin doon yung anak niya. Nakuha niyo po? Isipin ninyo, yung anak, na yun yung nararamdaman. Ano nararamdaman ng Ama sa langit? Yung tatay nga dito, kapag nahihirapan yung kanyang anak di po ba? Pag pinagagalitan nga yan ng iba, hirap na hirap ka Isipin niyo, kapatid, kapag yung anak ninyo pinahihirapan, pinagagalitan ng iba, nakikita niyo pinagagalitan ng iba, hirap. Natandaan ko noon, bata pa yung anak ko si Gabo. Maliit. Parang kasinlaki ng mga apo ko. Yung kapitbahay namin, daming halaman. Diniligan ba naman ang ihi niya? Diniligan ang ihi niya. Nagalit yung kapitbahay namin. Pinagagalitan siya. Sa harapan ko. Hinayaan ko. Pero yung damdamin ko, hirap na hirap. Gusto kong sabihin, ako na lang. Kita nyo? Yung damdamin ko para sa anak ko nung oras na yon. Bata Ang tanda-tanda mo na, hindi mo man lang naisip. Baka nung gusto kong sabihin ka dun Baka nung maliit ka, ganyan rin ginawa mo, iniyan mo rin yung mga halaman ng kapitbahay nyo. Pwede kong pangatwiranan, pero hinayaan ko. Na pinapagalitan. Alam niyo po ba, piningot pa. Wow, ngayon yung gawin niyo, hindi na pwede. Tumakbo sa akin yung anak ko. Ngayon, hanggang ngayon, nararamdaman ko Tumakbo yung anak ko. Na pinipingot siya. Sabi ko, bakit niyo piningot? Hinahayaan ko na nga pong pagalitan niyo. Pero bakit niyo po pinagbuhatan ng kamay? Ba't mo piningot? Nakita mo ba? Kaya nga nandito. Nakikita ko po kung paano niyo pagalitan. Nakita niyo po kung anong damdamin ng Ama? Yung anak na si Jesus, nagsusumbong. Ama, hindi ko naman kasalanan to. Honest. Kasi nga hinubad yung pagka-Diyos hanggat maaari. Dumadaing. Pwede ba extension? Anong damdamin yung damdamin ng anak? Yung damdamin ng tatay. Pwedeng gawin ng tatay. Pero, sinabi ko nga po,
yung panalangin lang, kung ang panalangin lang ng Panginoong Hesus, hanggang dun sa alisin mo sa akin ang sarong ito, mga kapatid, wala tayong kaligtasan ngayon. Kung pinagbigyan siya ng Ama, sipin niyo yun, kung pinagbigyan siya ng Ama, wala tayong kaligtasan. Pero, mga kapatid, hindi doon natapos ang panalangin. Ang panalangin may kasunod. Ano yung kasunod? Gayunman. Gayunman. Yung gayunman ng Panginoon, tuloy-tuloy yun hanggang sa krus. Wow! Yung salitang gayunman niya, pag-aalis na nung kanyang nararamdaman na hanggat maaari alisin mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Gayon man, didiretso ako hanggang sa krus ng Kalbaryo. Kahit hindi ko kasalanan nito, gayon man, bubuhatin ko, Panginoon. Gayon man, Ama, tataglayin ko, kukunin ko ang lahat ng kanilang kasalanan. Gayon man, kailangan nila ang kaligtasan, Panginoon. Ama, gayon man, ang lahat ng ito bubuhatin ko dahil iniibig ko sila. Gayon man. Hallelujah! Imagine niyo yung word na gayon man. Pero, wag ako. Wag ang kalooban ko. Gayon man. Kapatid, sabi ko nga, yung gayon man ng Panginoon, tuloy-tuloy sa krus. At doon tayo nakatanggap ng kaligtasan. Salamat sa gayon man ng Panginoong Hesus. Laki, no? Ang laki ng ginawa sa atin nung salitang gayon man. Ngayon, ano aral sa atin? Kapatid, may sakit tayo? May sakit ba tayo ngayon? Ngayon, pagalingin mo naman ako. Honest. Pero gayon man, kalooban mong masunod. Hirap na panalangin. Di ba sabi ko sa inyo nung nakaraan, ito yung pinakamahirap na panalangin, yung salitang gayon man. Sinalita ng Panginoon, yung pinakamahirap na panalangin. Pero ang laki ng impact. Turo sa bawat isa sa atin. May sakit tayo, Panginoon, pagalingin mo ko. Gayon man, kung hindi, may uwian naman akong tahanan sa langit. Gayon man. Sa mga kabataan, parang pinagsakluban ng langit at lupa. Kapag naiwan ng boyfriend o ng girlfriend, broken-hearted, Christian ka. Ibalik mo naman siya. Pero pag love mo si Lord, may gayon man. Gayon man, kahit mawala siya, wag lang ikaw. Di ba yan ang panalangin ng mga Kristiyano? Kahit mawala siya, Lord, wag lang ikaw. Kahit ang pogi-pogi niya, kahit ang ganda-ganda niya, Panginoon. Gayon man, ikaw lang, sapat na. Amen? Gayon man. Sino may pera? May pera po ba tayo? Walang pera. Di po ba? Pag darating na yung mga bill, buti sana si Kuya Bill ang darating. Iba-ibang bill. Bill ng kuryente, bill ng di po ba ibang bill? Iba-ibang bill yan. Pag parating na yan, Lord, bigyan mo naman ako. Gayon man. Turuan mo ako, Lord, magtiwala sa iyo. Ano daw? Pag parating na si Bill, hindi si Kuya Bill, yung bill, ang Meralco, ng tubig, wala tayong pambayad. Lord, bigyan mo naman ako, pwedeng humingi. Honest Magsabi ka sa Diyos Gayon man, ay turuan mo ko magtiwala. Amen? Kapag pagod na tayo sa dami ng mga problema natin, sino maraming problema? Dami-dami natin problema. Sabihin mo sa Diyos, Lord, ang dami ko naman problema. Dami-dami kong problema. Gayon man, gamitin mo yung problema
Gamitin mo yung problema, Lord, para maturuan ako at maging buhay itong patotoo para sa akin. Alam niyo po ba yung mga suliranin natin kapag tinugon, nagiging buhay na patotoo natin? Paano tayo nagkakaroon ng mga patotoo? Di ba nagkaroon muna tayo ng mga suliranin? Paano nyo nasabing ang Diyos nyo ay manggagamot? Ang Diyos natin manggagamot? Nagkasakit muna tayo at namumblema. Tapos pinagaling tayo ng Panginoon. Paano natin nasabi ang Panginoon ay provider? Nagkaroon muna tayo ng pagkukulang. Walang-wala, salat na salat. Walang pagkukunan. Biglang dumating ang biyaya ng Panginoon. Provider si Lord. Amen? Month ng June. Tama, June. Nag-negative yung church. First time. Nag-negative ang Valenzuela. Ang liit ng pasok. Ang liit. Grabe. Sabi ko, Lord, pambayad lang namin to ng mga bill. Hindi ako sa tao dumaing. Hindi ako pumunta sa tao, pahiramin mo naman ako. Pwede ba bigyan mo naman yung church? Hindi ako sa tao dumaing. Sa Diyos ako dumaing. Meron akong post eh. Sa Diyos ako dumaing. Hindi sa tao ako dumaing. Gumamit ang Diyos ng tao. Gumamit ang Diyos ng tao. Hallelujah! Habang nag-meeting kami, noong linggo na yon. Wala tayong pera. Sabi ko doon sa mga leader ko, wala tayong pera? Okay, mag-meeting tayo. Wag dito, lalaki bill ng kuryente. Lumabas tayo. Starbucks? Nag-meeting sa Starbucks pa, no? Meeting tayo, tingnan natin yung kaperahan natin. Wala. Talaga negative. Wala tayong ginastos na, ano tawag dito, yung granatya. Alam nyo, pagka kami umaalis, KKB po yun, hindi nakapatong sa church yun. Wala tayong ginastos na granatya natin. Wala. Talaga negative. Sa Diyos tayo dumaing. Isang gabi, dumating sa amin, biyaya. Pastor, pinag-pray ko to eh. Pinag-pray ko to. At ang tugon ng Diyos sa akin, ibigay ko daw to sa church nyo. Wow! Alam nyo ba, kung ano yung winidraw namin para magkaroon yung kasunhan ng aming treasurer, binalik ng Diyos. Yun ang Diyos! Pinaranas mo na! Pinaranas mo na wala. At natutunang magtiwala at dumaing hindi sa tao kundi sa Diyos. At ang Diyos naman nagbigay. Ang Diyos nagbigay. Ganun kabuti ang Diyos. God will provide. Paano natin naranasan yung nag-provide si Lord? Nagkaroon muna tayo ng suliranin. Kapag meron tayong suliranin, kapatid, sabihin mo kay Lord, pero gamitin mo yung gayon man, magtitiwala ako sa iyo at maniwala ka, gagawa ang Diyos sa buhay mo. Hindi hayaan ng Diyos na nagtiwala ka sa Kanya, hindi siya gagawa. Kapag ikaw nagbigay ng pagtitiwala sa Diyos, gagawa ang Diyos. Hindi siya nagpapabaya, gayon man. Amen? Kapatid, si Jesus sa Getsemani, pawis niya idugo, takot na takot, pero isang gayon man, binago ni Jesus ang buong kasaysayan ng sangkatauhan. Sa isang salitang gayon man, binago ng Panginoon ang kasaysayan. Pangatlo at panghuli, uuwi na po tayo. Wag ang kalooban ko. Not my will, but your will be done. Wag ang kalooban kundi ang kalooban mo. Nasabi ko nga, ito yung pinakamahirap. Pinakamahirap sabihin, pero pinakamahalaga sa panalangin. Ano daw? Pinakamahirap sabihin, pero pinakamahalaga sa panalangin. Ito yung, kasi ito yung, Ama, mas magtitiwala ako sa kung ano yung gusto mo, kung ano yung plano mo kaysa sa gusto ko. Yun yung salitang, not my will, but your will be done. Ama, ito yung gusto ko eh.
No, ito yung gusto kong mangyari, pero magtitiwala ako sa iyo. Kung ano yung plano mo sa akin, kung ano yung gusto mo. Ito yung tunay na pagsuko natin sa Diyos. Si Jesus man din, isinuko niya ang kanyang kalooban sa Ama. Not my will, but your will be done. Sabi ko nga, ito yung tunay na pagsuko natin sa Diyos. Di ba, ang sarap nung sinusuko natin sa Diyos ang lahat. Masarap ba yon? Mahirap yun. Yung isinusuko mo, meron kang gusto, pero isinusuko mo. Sinusuko natin sa Panginoon. Mahirap yun, kapatid. Pero si Jesus, yun yung tunay na pagsuko niya sa Diyos. Nasabi ko nga, siya man din, sinuko niya ang kanyang kalooban sa kanyang Ama. Mga kapatid, gaya ng aking sinabi, ito yung pinakamahirap, pero pinakamasarap, pinakamatamis sa panalangin ni Jesus. Ito yung pagtanggal sa kalooban niya at paglalagak ng paglalagak ng kanyang kalooban sa kanyang Ama. Kapatid, sana ganon din sa atin. Sana ganon din sa atin. Kapag sinabi natin sa Ama, huwag ang kalooban ko, not my will. Mga kapatid, huwag ang gusto ko, ang ibig sabihin po nun. Huwag ang gusto ko. Para tayong namamatay dyan kapag binabanggit natin yan. Kasi ang sakit-sakit sa kalooban banggitin. Yung salitang not my will. Kasi nga, mayroon tayong kalooban, mayroon tayong gustong maganap. Di po ba? Meron tayong kanyang-kanyang gustong maganap sa sarili natin. Gusto natin, siyempre, igiit yung bagay na yon. Kasi gusto natin yon. Pero sabi ko nga, pagsuko ng kalooban sa Ama. Habang binabanggit mo, kapatid, yung salitang not my will, kapatid, napakahirap nun. Napakahirap sa kalooban. Tingnan ninyo. Example, kapag meron sa harapan mo, mahal mo sa buhay, kinukuha na, namamatay na, nasa banig ng karamdaman, ano yung kalooban mo? Gusto mo na ba siyang mamatay? Yung nanay ko, nung nakaratay po siya sa karamdaman, habang po siyang nakaiga, kahit isang buwan kami sa ospital para alagaan siya, ang hirap noon. Pero nung panahon, nakukunin na siya ng Panginoon, ang panalangin namin, dugtungan mo pa. Panginoon, dugtungan mo pa. Gusto pa namin siyang makasama. Di ba yun yung kalooban natin? Ang sakit-sakit noon, sabihin natin sa Panginoon, O Diyos, ito yung aming nararamdaman, wag muna. Di ba pinakamahirap na nagaganap yun? Yung mayroong kamatayan, paghihiwalay, tapos sasabihin mo, Panginoon, not my will, but your will be done. Ang hirap nun, kapatid. Kapag mayroong umaalis, nawawala, mamamatay, tapos sasabihin mo, not my will, ang kalooban mo, mabuhay pa sana. Ang sakit-sakit nun. Pero, kapatid, yon ang pinakamasarap, pinakamatamis sa pandinig ng Ama. Alin? Yung marinig ng Ama sa ating mga bibig, na kung saan ito rin ang sinabi ng kanyang anak na si Jesus, not my will. O Diyos, ito yung kalooban ko, pero sinusuko ko sa iyo, kapatid. Gustong gusto yon ng ating Ama sa langit. Kapag naririnig niya, ang lahat ng ating kagustuhan, inaalis natin, isinasantabi natin, at sinasabi natin sa Ama, yung kalooban mo ang maganap. Ang sarap sa pandinig yan ng ating Panginoon. Habang ginagawa ko ang mensaheng ito, si Oli, yung aking apo, nagsuka ng nagsuka. Napuyat si Belia, hindi niya ako ginising, pero sila maglola ang Kala ko na gusto lang nilang magbalik-balik sa kwarto. Kasi minsan ganun yung apo ko, hindi siya makatulog. Nung panahon na yon, tapos kinabukasan sabi niya,
si Oli suka ng suka kagabi. So binili ko. Tapos meron akong kapatid sa center, tinawagan ko, sabi, dali mo sa center, kuya, bata yan. So dinala namin sa center, sabi ng doktor doon, nung matingnan siya, ipalaboratory mo. Sabi ko doon sa kapatid ko, tinawagan ko agad, sumuka lang, laboratory na. Kita niyo, gusto ko. Kasi pag sinabing laboratory, nakakatakot. Sabi ng kapatid ko, kuya, marunong ka pa sa doktor. Palaboratory mo, pinalaboratory namin. Aba, ayun, nung ginawa namin yung laboratory, suka ng suka, dumi ng dumi. Ang daming mataas. Platelet mataas. So natakot na ako, natakot na rin si Sister Belia. Inisip namin, appendix. At yun rin ang iniisip ng doktor. Overthinking na si Pastor Romel. Lord, saan ako kukuha? Pang-opera ng bata. Lord, ang bata naman niya. Pinaalala sa akin ng Panginoon yung mensahe. Pagsuko, kung ano yung kalooban mo. Alam niyo po ba? Totoo kapag yung mensahe, pinararana sa atin Nung oras na yon, pinaalala ng Diyos sa akin yung panalangin ng Panginoon. Ipanalangin mo kaya? Sabi ko, Panginoon, lubos ako nagtitiwala sa iyo. Kung ano yung kalooban mo, Panginoon. Wag ang kalooban ko. Alam niyo po ba, kasi yung bata, pinaiwan ko. Pinaiwan ni Belia kasi yung susunod sa center dahil hapon na, ito yung mga TB patient. Sabi nung doktor, wag mo nang isama yung bata. Kasi yung makakasama ay mga TB patient. So, naiwan yung bata doon sa kotse. Tapos bumabalik si Sister Belia. Nung nakita ng doktor, umiiling yung doktor. Natakot din yung doktor. Nung kinuha yung bata, kunin daw ang bata, kinuha yung bata, doon ako nangamba, doon ako nag-overthink Lord, saan namin kukunin ng pang-opera? Lord, ang bata naman niya. Nagtataranta na ako. Tapos karga-arga ko si Bubot noon. Habang ginaarga ko, inaalikan ko yung bata, inaaliw ko yung sarili ko. Pero totoo, nangangamba ako. Kaya sabi ng Panginoon, magtiwala ka. Lord, not my will, but your will be done. Kung kanong kalooban mo. Alam niyo po ba, nung bumalik yung bata, tuwa naman Sister Belia. Sabi ni Sister Belia, yung takot ng doktor, Romel, naalis na rin kasi nangamba rin daw yung doktor. Ang sabi, uminom lang antibiotic, upper respiratory. Sinisipon lang pala. Kita nyo? Sinisipon lang pala. Uubuhin yan. O bigyan ng antibiotic. Wow, praise the Lord. Hallelujah. Yan ang Panginoon. Misa iniisip natin, opera. Saan kukuha ng pera? Pero ang totoo, gagawa ang Panginoon. Gagawa ang Diyos. Amen. Basta tuluyan tayo nagtiwala, ibinigay natin sa ating Panginoon, Diyos na ang bahala. Amen. Sabihin nyo nga, Diyos ang bahala. Amen. Diyos ang bahala. Kapatid, totoo yan. Kapag ando na tayo sa gitna ng ganyang kalagayan, kapatid, at sinabi mo sa Ama, na bagamat masakit, Ama, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod. Ito yung pinakamasakit, pero pinakamatamis naman sa Diyos dahil ililalagak natin ang lubusan ang ating pagtitiwala sa ating Panginoon Diyos. Bakit nga ba, mga kapatid, napakahirap sabihin sa Diyos yung salita na ang gusto mo ang maganap? Bakit napakahirap nito? Kasi ibig sabihin nun, ibinibigay mo na ang kontrol. Binibigay mo kasi yung kontrol gusto natin kontrolin natin ang ating mga buhay Gusto natin kontrolin natin maging sitwasyon natin sa buhay hindi nga natin kontrolado Kaya hirap na hirap tayong sabihin sa Panginoon Diyos yung salitang not my will but your will be done kasi gusto natin control natin ang lahat ng bagay. Ang katotohanan, hindi mo control ang lahat ng bagay. Pagtiwala natin sa Panginoon, kaya hirap na hirap tayong magsalita ng not my will, but your will be done. Kasi nga gusto natin, kontrolado natin. Yung saro na ayaw mong inumin, kasi inumin mo na yon. Yung ayaw mo, iinumin mo na. Bakit pa tayo hirap na hirap? Kasi ito yung ito yung nagtitiwala na tayo sa mga bagay na hindi natin nakikita. Kadalasan gusto natin nagtitiwala tayo sa nakikita natin. To see is to believe. Di po ba yan ang kasabihan? To see is to believe. At yun naman talaga, makita ko muna, tsaka lang ako maniniwala. Pero kabaliktaran sa Panginoon. Believe and you will see. Amen? Lumakad ka sa faith mo. Kami, ang hirap natin magsabi sa Diyos na
your will be done kasi nga hindi natin nakikita kung ano yung plano ng Panginoon. Kung ano yung kagustuhan ng Panginoon na mas maganda pala sa plano natin. Meron tayong pinaplano, nakala natin ito yung tama, ito yung tugma. No, pero mas gusto ng Panginoon kung ano yung gusto niya, kung ano yung kalooban niya. At yun yung maganap dahil yun ang pinaka-the best, yung kalooban ng Panginoon. Minsan hirap na hirap tayo kasi hindi natin nakikita. Di po ba? Sa mga panalangin natin, kaya ang hirap bumitiw ng your will be done kasi nga hindi mo pa nakikita. Pero kapatid, subukan mo sabihin, your will be done. Makikita nyo po. Magsimula tayo lumakad dun sa hindi natin nakikita. Faith. Ano ba yung faith? Ang pananampalataya ay ang mga bagay na hindi natin nakikita. Ngunit pinaniniwalaan nating magaganap. Lumakad tayo sa faith. Doon, mga kapatid, tinuturuan tayo ng Panginoon, lumakad tayo sa pagtitiwala at pananampalataya sa Kanya. Bakit tayo nahihirapan magsabi sa Diyos ng your will be done? Kasi ito yung pinapatay na natin ang ating sariling kagustuhan. Yung ating pride, yung ating plano, yung comfort zone natin, pinapatay natin sa harapan ng Panginoon. Di po ba? Pinapatay na natin yung pride. Dito malakas ang tao Yung pride. Paano na lang ako? Paano na lang yung pangalan ko? Alisin mo yung pride. Ilagay mo lahat sa tiwala sa Panginoon. Amen? Plano mo, ibigay mo sa Diyos. Comfort zone, bigay mo sa Diyos. Pero kapatid, tignan po natin ang laki ng nabago sa sinabi niyang ayon sa kalooban mo. Ang laki ng nabago. Malapit na po tayo matapos. Dahil diyan, mga kapatid, napako ang Panginoon, namatay, nabuhay, dahil dun sa your will be done. Namatay, napako, namatay, nabuhay. Ano ang kasunod? Equals kaligtasan ng tao. Kaya tayo ligtas na. Sino dito ligtas na? Hallelujah! Dahil yan, dun sa salita ng Panginoon, gayon man, not my will, but your will be done. Amen? Kapatid, sa pagtatapos, ano yung saro? Ano yung saro mo ngayon? Ano yung mga bagay na paulit-ulit mong pinapanalangin na alasin sa akin? Sakit, problema sa pamilya, pinansyal, broken relationship. Okay lang yan, sabihin mo yan sa Panginoon, kapatid. Lahat ng saro, lahat ng bigatin mo, lahat ng iyong paghihirap, lahat ng problema mo, sabihin mo sa Panginoon. Okay lang yan. Nagiging totoo lang tayo, nagpapakatotoo lang tayo sa Diyos. Pero wag nating kalimutan yung salita na susunod, yung gayon man. Dahil yan ang salita ng pagsunod at pagtitiwala sa Diyos. At sabihin din natin, not my will, but your will be done. Lubusan nating isihuko o pagsuko sa Diyos. Ang magandang balita, mga kapatid, nung sinabi yan ni Jesus, Nung sinabi yan ni Jesus, ayon sa ibig mo, hindi ayon sa ibig ko, kapatid, yan po ang lubusang pagtalima ng ating Panginoon sa harapan ng Ama at bunga niyan ang kaligtasan ng tao. Mga kapatid, dahil sa pagsunod ni Jesus, tayo ngayon ay may kaligtasan. Dahil hindi siya pinabayaan ng Ama. Ang sabi nga ng Hebreo 5:7, nung si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya ay dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagligtas sa Kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusan niyang pagpapakumbaba. Kaya nga, kapatid, tulad ni Jesus, matuto tayong sumunod kung ano ang kalooban ng Ama sa langit. Kaya kapag sinabi mo din sa Ama, not my will, but your will be done,
hindi ka rin niya pababayaan, mga kapatid. Ano man ang daladala mo, hindi rin tayo pababayaan ng ating Ama sa Langit. Kung ang Panginoon tinugon ng ating Panginoon Diyos sa langit, ganun din tayo, hindi tayo pababayaan ng Ama sa Langit. Nung pagkatapos niyan, dumating ang mga anghel. Ano ba ang karamdaman? Ano ba nararamdaman ng Panginoon? Matinding kalungkutan. Pero pagkatapos po niyan, dumating ang mga anghel, inaliw po ang ating Panginoon. Ganun din po tayo. Sa ating mga suliranin, darating ang Panginoon at aaliwin tayo. Amen? Tayo po tumayo. Hallelujah. Pwede po ba sa ating pagpuri sa Diyos, lahat ng suliranin mo, sige, sabihin mo lang sa Panginoon. Magpakatotoo tayo sa Diyos. Lahat ng saro ng paghihirap, sabihin mo sa Diyos. Sabihin mo sa Panginoon. Hallelujah. At dun sa iyong mga panalangin sa oras na ito, huwag mong kalimutan yung gayon man. Sige po, sabihin nyo, manalangin kayo sa Panginoon. Meron ka bang sakit ngayon? Meron ka bang suliranin? Meron bang hindi natin kontrolado sa ating mga buhay? Sabihin mo sa Panginoon. Tapos sabihin mo, gayon man. But, not my will, but your will be done. Lubusang pagsuko. Lubusang pagtitiwala sa ating Panginoon. Kapatid, may dalahin ka ba ngayon? Ba't hindi natin lubusang isuko sa harapan ng Diyos? Wala naman tayong magagawa, di po ba? Sa totoo lang, maraming mga problema, wala tayong magagawa. Wala tayong magagawa. Pero may magagawa ang Diyos. Sabihin mo sa Panginoon, gayon man. Ito yung gusto ko, Lord, pero gayon man. Gayon man. Ano yung gusto mo? Ano yung kalooban mo? Yun ang lalakaran ko. Ipahayag mo sa amin, Panginoon. Sabihin natin sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Pwede po bang purihin natin ang Panginoon? Sino may mga suliranin, pwede po dito sa altar. May sakit, may daladalang mga problema, bigatin. Lapit natin sa Diyos. Sabayan mo na ng pagpupuri sa Panginoon. Hallelujah. Hayaan natin gawing magandang patotoo ng Diyos yung ating mga suliranin. Hallelujah. Sino po may mga karamdaman? Hallelujah. Purihin natin ang Diyos. Sambahin natin ang Panginoon. Makita natin ang kagandahan ng Diyos. Ang mga kahangang-hangang gawa ng Diyos. Hallelujah. The enemy, we bow down on our knees. Great, great, yes, oh God, is the Lord and most worthy of praise. Yes, oh Jesus, the city of our God, the holy place, the joy of the world. And Lord, so God, is the Lord in whom we have the victory. He hates us against the enemy. We bow down on our knees. And Lord, we want to live your
itaas natin ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Sabihin natin sa Panginoon, be honest. Maging tapat tayo sa ating Panginoon. Kung ano yung nararamdaman natin, sabihin natin sa Panginoon. Hallelujah. Yung masakit, Lord, ang sakit-sakit eh. Sabihin natin sa Diyos. Oh God, hallelujah. Your name on high. And Lord, We want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, to honor than heaven above. And Lord, we want to lift your name on itaas natin ang ating Panginoon. Hallelujah! And Lord, we want to thank you. Thank you, Lord! You've done Amen! Sa lahat ng ginagawa mo sa aming mga buhay, Panginoon. in your unfailing love. Yes, oh God! For you alone. God eternal, to honor than heaven Above and Lord! And Lord, we want to lift your name on high. Oh, your name on high, oh God! We want to thank you For the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. Yes, oh God! For you alone are God eternal, to honor and heaven Above! Hallelujah! Lord, we want to lift your name on high. Oh, purihin ka aming Diyos! Purihin ka, Panginoon! We want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, true honor than heaven above. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, true honor than heaven above. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. Ito yung dala ko, For Panginoon. you Meron kayong tao. alone are God eternal, true honor and heaven above. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, true honor than heavens above. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, true honor than heavens above. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you
trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. Kaya sabayan natin ang papuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! 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 Lord, we want to lift your name. Hallelujah! Sabayan na natin ang papuri, pasasalamat sa Panginoon. Hallelujah! Ipagtiwala natin ang lahat sa ating Panginoon. Tulad ni Jesus, pinagtiwala niya sa kanyang Ama ang lahat-lahat. Hallelujah! Hallelujah! For you alone are God eternal, Throughout earth and heaven above. And Lord, Lord, we want to lift your name on high. tunay nga, Panginoon, sinasamba ka namin, Panginoon. Niluluwalhati ka namin, Panginoon. Hipuin mo po sila, Panginoon, O God. Hallelujah, madama nila, Panginoon, ang iyong presensya, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, hallelujah. Hallelujah. Tanggalin mo ang lahat ng sakit, Panginoon. Tanggalin mo, O Diyos. Hallelujah. Oh! We lift your name on high, O God. And Lord, we want to thank you For the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. Yes, O God. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. For you alone. You alone are God eternal, Throughout earth and heaven. above. For you alone. For you alone are God eternal, throughout earth
Hallelujah! Panginoon, mayroon kaming mga gusto-gustong mangyari sa aming mga buhay. Mga dalahin, mga suliranin, sinasabi namin ito sa iyo. Nagpapakatotoo, hindi nagpapanggap. Dinig mo kami, Panginoon. Pero gaya ng panalangin mo, Panginoon, yung salitang gayon man, Panginoon, gayon man, pag-aalis dun sa mga nararamdaman namin at kagustuhan, Panginoon, gayon man, Panginoon, hindi yung gusto namin ang siyang maganap, kundi kung ano yung kalooban mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Hallelujah. At maging masaya kami, Panginoon, kung ano yung kalooban mo, Panginoon. Magalak ang aming puso, Panginoon, dahil ang nagaganap sa aming mga buhay ay kalooban mo, Panginoon. Yun ang pinakamasarap, Panginoon, na alam namin na kami ay nandoon mismo sa kalooban mo, Panginoon. Hindi namin pinilit yung gusto namin, hindi namin pinilit kung ano lang yung masarap sa amin, kundi naroon kami, Panginoon, kung ano yung gusto mo, kung ano ang gusto mo, Panginoon. O Diyos, at yung gusto mo, yun yung the best. Hallelujah. Kapatid, yun yung the best. Yung gusto ng Diyos, hindi yung gusto natin. Yung gusto ng Diyos, pinaka the best. Hallelujah. Purihin mo ang Panginoon, kapatid. Sambahin mo siya. Hallelujah! 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 Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ito po ang aming panalangin na may pagsamba at pagsunod sa kalooban mo. Amen, 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 amen. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Panginoon, purihin ka. Tunay na napakabuti mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat, salamat, Lord, sa kabutihan mo, sa kadakilaan mo. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon, na hindi nagmamaliw para sa amin, Panginoon. Salamat sa lahat-lahat ng bagay na ginagawa mo sa buhay namin, Panginoon. Salamat po. Salamat sa mga salita mo na aming napakinggan, Panginoon. Tunay ka po, Panginoon, na marami kaming mga nais sa buhay namin. Marami kaming mga plano, mga pangarap, Panginoon. Pero ang mga ito, Lord, hindi namin alam, hindi namin walang kasiguraduhan kung ito'y makabubuti sa amin. Pero ang kalooban mo, Panginoon, sigurado kami, Panginoon, ito ay para sa kabutihan namin. Kaya dalangin namin, Panginoon, sa aming buhay, patuloy na ang kalooban mo ang maghari, Panginoon. Ikaw yung patuloy na manguna sa bawat isa sa amin. Bigyan mo kami lagi ng wisdom, Panginoon. Bigyan mo kami lagi ng katalinuhan upang patuloy naming makita kung ano yung nais mo, Panginoon. Kung ano yung ibig mo sa buhay namin at yun ang masunod namin, Panginoon. Bigyan mo kami ng masunuring puso, Panginoon, upang masunod ang kalooban mo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Dahil kahit minsan hindi ka nagkulang sa amin, Panginoon. Kahit na po nagkukulang kami, Panginoon, nagkakamali, nagkakasala. Pero patuloy mo kaming minamahal. Maraming salamat po, O Diyos. Dalangin namin ang patuloy na pag-iingat mo, pagpapala mo sa bawat isa, Panginoon. Ibuhos mo ang pagpapalang material, pisikal, lalo higit ang pagpapalang espiritual sa bawat isa, Panginoon. Na sa aming pang-araw-araw na buhay, patuloy ka naming maranasan, Panginoon. Patuloy naming madama ang presensya mo, Panginoon. Ikaw po yung patuloy na sumama, manguna sa amin, Banal na Espiritu. Sa araw-araw, sa mga desisyon na ginagawa namin, sa mga pagpili na ginagawa namin, Panginoon, pangunahan mo kami upang mapili namin yung tama, magawa namin yung tama, Panginoon. Kalooban mo ang patuloy na maghari sa buhay namin. Maraming salamat, Panginoon.
ang pag-iingat mo po sa bawat isa ang ibigay mo, Panginoon, sa paglabas ng aming bahay, sambahan. Ang mga turo at aral mo ang aming madala, Panginoon, nagabay sa aming pang-araw-araw na buhay. At patuloy mo po aming ingatan sa bawat araw, Panginoon. Bigyan mo kami lagi ng kaligtasan, Panginoon. Bigyan mo, ilayo mo kami sa anumang mga karamdaman. Ilayo mo kami sa anumang kapahamakan. At patuloy na maghari ka sa buhay namin, Panginoon. Salamat po sa iyo pong lahat ng papuri, pagsambat, pagdakila sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. As po natin ating mga kamay sa inyo na nag-iintay ng may pananabik sa pagbabalik ng ating Panginoong Yesus. Tanggapin niyo ang biyaya, pag-ibig, habag ng Diyos Ama sa langit, pagliligtas, pagpapagaling ng Diyos Anak, pakikipisan at kaaliwan, kapuspusan ng Diyos Espiritu Santo ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. God bless you po mga kapatid.